Hello mga sisi ko, napakaulan nga ngayon kaya magluto tayo ng sopas. Meron ako ditong macaroni, gatas, manok, sibuyas, bawang, nor chicken cube, carrots, hotdog at repolyo. At gagamit din tayo dyan ng tubig, paminta at asin. So meron nga pala ako ditong mantika at pinainit ko na ang aking kaldero at sinimulan ko na maggisa ng bawang at sibuyas. At pagkatapos ay isinunod ko na itong manok na pinakuluan ko na. At pagkatapos ko ngayon pakuluan ay hiniwa ko lang yan ng maliliit na cube. At yan na nga, tinabi ko lang yung kaldo niyan o yung sabaw ng pinakuluan ko at yan na din ang ilalagay ko mamaya. Sa sopas, pwede kang gumamit dito ng sausage or ham or corned beef, depende sa choice mo. Pero ang ginamit ko dito ay manok. At nauna ko nga nilagay yung carrots dahil hindi ko napansin yung macaroni. So, di ba epic failed agad. But anyway, dito magwo-work yung kasabihan na huli man daw at magaling ay naihahabol din. Kaya ihabol na natin bago pa tayo ang habulin. O hindi ba na ihabol din? Sabi ko naman sa inyo kayang-kaya yan. At hinalo-halo ko nga lang at isinunod ko na dyan yung hotdog. Pwede naman, depende sa inyo kung anong gustong mauna. Basta siguraduhin natin yung mga matitigas at kailangan mauna yon para mabilis lumambot. At saka wala namang batas na nagsasabi na makukulong ka kapag inuna mo yung repolyo kaysa sa hotdog. Charot! So ilalagay ko na nga pala yung sabaw ng pinakuluan kong manok kanina para marasang malasa talaga yan. At magdadagdag na lang ako ng konting tubig. Ay, hindi pala konti. Mas marami pala yung tubig na dinagdag ko kaysa dun sa chicken stock na nilagay ko kanina. Kasi nakadalawang round ako ng tubig na yan eh. At pagkatapos ay nilagay ko na yung Knorr chicken cube. At pakukuluan nga muna natin yan kaya tinakpan ko muna. At lumabas muna ako para makichika o makimerites kung ano na nangyayari. Baka mamaya lumipad na yung bubong namin. Charot. So ayan, pagkagaling ko nga sa labas ay tiningnan ko agad at dahil baka umaapaw na naman yung sabaw. Dahil madalas talaga umaapaw yung sabaw dun sa may ilalim. So tiningnan ko kung malambot na yung hibla at ayaw pa nga magpaputol. Tumatakbo, may paayata to. At nung napansin ko na medyo malambot na, nilagay ko na dito yung repolyo. Grabe, nag-throwback na naman sa akin yung mga kabataan namin. Nakakakain kami ng sopas kapag birthday yan, ganyan. Pero ngayon, kahit yung simpleng umuulan lang, nakakakain na kami ng sopas, hindi kagaya dati. Ano to, MMK? Baka mapayak na naman ako nito. But kidding aside, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Kasi talagang yung mga prayers mo noon, ngayon nangyayari na. Kaya don't give up dahil talagang kapag si Lord ang nagplano at nagbigay, sobra pa sa inaasahan mo. Sabi nga, kung kumakain ka ng tuyo ngayon at humingi ka ng isda, huwag ka mag-alala, sa susunod karne na ang ibibigay sa'yo ni Lord. Basta magtiwala ka lang at syempre samahan mo ng sipag. Dahil naniniwala pa rin ako sa kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So itutuloy ko na ang serye ng aking pagluluto. Sa punto nga na to ay naglagay na ako ng asin at hinalo-halo ko nga lang ito dahil malapit na itong maluto. Dito nga pala ay babysitter muna si Daddy J dahil masama ang pakiramdam ng baby at habang nag-aalaga nga siya ng bata ay inaayos niya ang mga tripod dahil dalawang tripod ay talagang halos bumigay na. Bumigay yung isa namin ginagamit dahil natapakan ng aming anak yung isang paanong tripod na yon. Kaya naman napilitan ilabas ni Daddy J ang pangmalakasan namin tripod na pang DSLR camera at ipapagamit na daw niya sa akin. Wow, sana all. Naawa na siguro sa akin dahil nakikita niya ako lagi na one-hand gaming. Isang panghawak ng sandok at isa naman panghawak ng cellphone. At dito nga pala ay nagdagdag ako ng konting asin dahil napakatabang nung niluto ko. Aba ay baka mabash na naman ako ng mag-ama ko na ang tabang, ang tabang, ang tabang. Sana all matabang. O ayan, tinikman ko na para hindi na kayo magreklamo. Charot. So ayan, nakita niyo naman reaction ko. Okay na okay daw, hindi ba? At masarap na talaga yan. Hindi na matabang, matabang, matabang. Guys, thank you, Amen. Nakakatuwa lang kasi yung anak namin marunong na talaga siya mag-pray. So every time na kumakain kami, siya talaga yung nagli-lead ng prayer. At maganda rin sa pamilya yung mga anak nyo na bata pa lang tinuturuan ng mga bagay na mabuting gawin para paglaki nila, dala-dala nila yung lalo na't ang mga bata may kanya-kanya talagang ugali. So kailangan bata pa lang tinuturuan na. At isang malaking factor din sa development nila is yung ma-appreciate mo siya at ma-acknowledge yung mga bagay na ginagawa nila. Even simple things. Like yung batang yan kapag bumababa galing sa taas, tatawagin niya ako para ipakita na nagligpit na siya ng hinigaan niya sa taas. Para naghahanap siya ng appreciation or approval. Parang ganun. Even yung pag-uwi niya galing school, kukumustahin ko siya kung anong ginawa niya. At syempre, sabihan ko rin siya ng good job, although may mga inuuwi siyang homework na hindi niya natapos. Hindi man kami ganun ka-perfect na magulang, pero napapakita naman namin sa pamamagitan ng good communication at syempre, to the best way na alam namin. Makabubuti para sa kanya. Ganito na lang. Thank you so much for watching. God bless. Bye!